Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, pasabog at intriga. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang intriga at pasabog tayo ngayon. So, ito nga. So, syempre, ang Mr. at Miss Supranational, busy sila sa mga photoshoot na ginagawa nila ngayon. At talaga namang masasabi ko, perfect match talaga ang nakuha ng Miss Supranational at Mr. Supranational para sa kanilang bagong reyna at hari. Napakaganda nilang tignan sa lahat ng photos na nakikita natin ngayon na lumalabas. Winner ang beauty at kagwapuhan ng kanilang mga hari at reyna, di ba? Sobrang panalo. And then ayun nga, may napanood ako na photoshoot siguro nila to, yung sumasayaw sila. Diyos ko, naloka ako. Parang nawala bigla yung ganda ni Brazil na hindi siya katulad nung unang ano niya na sobrang bongga ang beauty niya. Pero ngayon parang nag-iba na kasi siguro mini-makeupan na siya tapos iba na yung mga styling niya kaya parang hindi ko na na-appreciate na bonggang-bongga yung beauty niya. Pero yung height talaga, winner talaga. Ang laki niyang babae, no? Siguro yun talaga yung unang-unang nakita sa kanya. Kahit din naman ako, yun din yung napansin ko. Sabi ko, hala, higanti si ate, sobrang tangkad, di ba? And then, sa photoshoot nila ni Mr. Franz, ayun, nakita ko kung paano talaga ni Mr. Franz takpan yung hinaharap niya kasi baka mahipuan siya ni Miss Brazil. So, tingnan natin na kung paano nila ginagawa to. Ayan, di ba nagsasayaw sila, sayaw sila. Si Mr. Franz, hala, sige, bigay lang din. Tapos bigla niya natilakpan yung, ng kamay niya yung harapan niya. Tingnan niyo. Kasi naman, si girl naman kasi talagang wala din pakialam. Hala, sayaw-sayaw lang, sayaw-sayaw. Opak! O, di tinakpan na ni Franz yung ng kamay niya yung harapan niya. Nakita niyo ba? O, di ba napaka-intrigera ko lang, charot. So, yan, o. Then, tak. Oh, di ba? Kasi ganyan yung mga nakikita ko sa mga Thai kapag kapag yung halimbawa napalapit ka sa kanila, tatakpan kagad nila yung harapan nila ng kamay nila na parang alam mo may pinoprotektahan sila na baka bigla mo silang hipuan or something. And then ganun din pala sa mga taga-France. So parang siguro sobrang aggressive ni Miss Supranational sumayaw baka iniingatan niya na mahipuan siya. O, di ba? Diyos ko. Pero dito nakikita ko kung gaano ka-gentleman at hindi nagtitake advantage si Mr. Franz sa kasama niya. So, yun yung maganda kasi di ba yung iba niyan magtitake advantage na siya. Doon pa rin na awake siya sa mga galawan ng kasama niya. And then, makikita mo na pinoprotektahan niya talaga din yung kasama niya at pinoprotektahan din niya yung sarili niya. So, ibig sabihin, safe talaga si Mr. Franz at hindi siya nagtitake advantage. Kasi kung iba yan, ako nag-take advantage na yan, for sure. Diba? And then, nakakatuwa at napakaswerte dito ni Miss Supranational. So, syempre, looking forward tayo kung ano nga ba pa ang mga eksena at gagawin nila ngayong taon na to bilang reyna at hari. And then, ngayon, puro photoshoot sila. And then, tingnan natin kung bibisita silang dalawa sa Pilipinas. For sure, pupunta yan, di ba? Very soon. Ayan. And then, ito naman na sumunod natin na chika. Nako, si CJ Opiasa, ang ating Miss Grand International, ay iniintriga ng mga Indiana. Charot, Indiano ba? Oo, yung mga fans ng mga India na sumusuporta kay Rachel. Ayun nga kasi 'di ba may pa-eksena kasi si CJ na rumampa siya kay Manny Malasan. So, yon. And then, mayroon siya doon na parang Indian looks etong si CJ Opiasa.
At ayun, inintriga siya ng bonggang-bongga. Nakakaloka kasi ano daw, hindi naman daw siya mukhang India at hindi daw maganda. Grabe yung pambabash nila ha. Ay nako, para sa akin, siguro hindi naman maiiwasan yan kasi alam naman natin, syempre, bitter-bitira pa ang mga tagahanga ng India sa Miss Grand. So, sobrang ando doon na, syempre, offensive sa kanila yan, yung parang natanggalan ng corona yung reyna nila. And then, umasa na tayo na talagang sa bawat galawan ni CJ ay isa sila sa mga mambubuli kay CJ or talagang ibabas nila yan ng bonggang-bongga. Kasi ganun talaga, hindi naman naiiwasan kahit nga sa Pilipinas, 'di ba, kapag ayaw nila yung kandidata na pinapadala natin, binabash nila. Ang dami din naman na-receive ng bash ng mga nakaraang na candidates natin mula sa kapwa natin Pilipino kasi ayaw nila, gusto nila yung pambato nila yung dadalhin. So ganun din yung nararamdaman ng mga tagahanga ng India kay Rachel, di ba? Kasi sinusuportahan talaga nila si Rachel. So natural ang bawat action ngayon ng bagong reyna ng Miss Grand na si CJ Opiasa ay talagang makakaranas ng mga ganitong pambabash, lalo na kapag mga tema ng mga sinusuot niya ay parang mga Indian looks. Ay nako, so medyo mahirap to para kay CJ, pero syempre hindi naman na kailangan pansinin yan at hindi na rin kailangan intindihin pa. Kumbaga, hayaan na lang natin sila. Lilipas din yan mga yan. Magsasawa din, mapapagod, or hindi. Ganon. Basta siguro expect na natin na may maririnig tayo sa kanila na hindi maganda. Dahil feeling nila na agrabyado si Rachel dito sa Miss Grand International. At ngayon si CJ ang sasalunan lahat ng mga panlalait ng mga yan. At hayaan na lang siguro, wag na lang pansinin. And then, ayun lang, na-worry lang ako kasi pupunta si CJ sa India. And then, ayun nga, sabi sa akin, Mama Sam, tingin mo, dapat pa ba siyang pumunta doon? Parang feeling ko, kung protection naman ng, protektado naman siya ng grupo, ng bagong organization ng Miss Grand, Miss Grand India, bakit naman hindi, di ba? Trabaho niya yun. And, for sure, yung safety nandoon yon at maayos yan na makakarating kung saan man sila gagawa ng event at makakaalis sa India ng maayos din na hindi naman makakaranas ng kahit anong ano. Siguro naman hindi naman sila ganun kasama, di ba? So, yun. So, huwag kayong mag-alala. So, take it easy, guys. Ayun. And then, ito nga, sumunod na intriga. Oh my gosh. Ito nga, sabing ganon, ang talaga daw naglalaban dito sa Miss Grand International ay si Emma Tiglao at saka si Anita Rose para daw sa corona ng Miss Grand. Ako wala naman akong wala naman akong duda diyan kasi syempre nakikita naman natin yung mga galawan nila ay talaga namang very grand at hindi mo maaalis sa mga tao na mamangha, ma-amaze at ayan yung hangaan nila. Pero gusto ko lang din ipaalala sa mga tao na hindi lang sila dalawa ang kandidata. Pansinin nyo rin yung iba. And then, ayun, so tignan natin sa finals ko ano nga ba ang mararating nila. Basta ang alam ko, ginagawa lang ni Anita Rose yung kanyang eksena at yung kanyang dapat gawin na laban dito sa Miss Grand Philippines and expected na natin na talagang ibibigay niya talaga yung 100%. Kung magaling siya dyan sa pasarela, talagang magtotodo-todo yan ng bonggang-bongga, di ba? So, ayun naman yung kanyang eksena kahit naman nung lumalaban siya sa sa Miss Earth, sa Miss Universe, Philippines, ganyan talaga siya gumalaw. And then, nag-expect talaga ako na mas gagalaw pa siya ng todo-todo. Pero yun doon sa mananalo ba siya ng Miss Grand Philippines, hindi ko pa alam yan. Depende pa sa magiging laro ng ibang kandidata at sa magiging laro niya. Sa Emma Tiglao, galawang Miss Grand. Yes, totoo naman. Nakita naman natin kung gaano siya ka-power, kung gaano siya kalakas. Talagang masasabi natin, veterana. Magugulat ako kung hindi siya umeksena lang ganyan, di ba? So, siguro nandoon din talaga yung mindset niya na, sige, sasali ako, ibibigay ko yung best ko. And then, mag-expect tayo kasi Emma Tiglao, kahit naman noon sa Binibining Pilipinas, ganyan na siya gumalaw, di ba? Ganyan na rin talaga siya umatake at 2 beses na siya sumali sa Binibining Pilipinas at ganyan talaga siya umatake ng bonggang-bongga. So, para sa akin, hindi na siya surprising. So, nandoon ako kasi, syempre, makikita mo talaga yung galawan niya na talagang bigay na bigay. Una, syempre, matured na rin naman si Emma Tiglao para sa mga
ganitong mga bagay. Kumbaga parang kung tutuusin, kung sa nag-aaral, summa cum laude na yan. Di ba? And then, yung mga kalaban niya, kamusta naman? O, so, natural. Galawang binibini yan eh. Ibibigay niya yan ng bonggang-bongga. Pero, syempre, ayun nga. At naniniwala naman ako na papalo naman sila dyan sa kompetisyon, di ba? At naniniwala ako na talagang ibibigay nila yung 100% na laban nila. And tignan natin kung ano ang makukuha nilang corona at kung ano ang ibibigay sa kanila, di ba? So yun, so syempre looking forward tayo, and then I hope na sana may represent talaga nila ang ating bansa ngayong taon na to, di ba? So yun, so support na lang, and then huwag mag-away-away ng dahil lang dyan. So, siguro ibigay na lang natin yung 100% na suporta kung sino man yung sinusuportahan ninyo, pagkatiwalaan ninyo sa proseso na ginagawa nila. And then, ayun, para naman sa sumunod natin, chika, ang intriga ay si Michelle Arceo. Sabing ganun, Mama Sam, tingin mo, maliit ba yung chance niyang makuha ang corona ng Miss Grand Philippines? Ayan, so to be honest, ako, para sa akin, sa totoo lang guys, sa mga naglalaban-laban dito sa Miss Grand Philippines, kung meron man tayong titignan talaga na kung pag-uusapan natin yung profile at kung sino nga ba ang may napatunayan, I think it's Michelle Arceo. Sa lahat ng lumalaban dyan na kandidata, si Michelle Arceo ang isa sa mga masasabi ko na may napatunayan na talaga sa mundo ng pageantry, especially sa international pageant, di ba? Kasi wala naman si Michelle Arceo na sinalihan na natalo siya, and then pagdating naman sa international pageant ay napatunayan niya na yung sarili niya sa atin. Medyo nalungkot lang ako doon sa part na parang hanggang ngayon hindi nila pinaniniwalaan ang isang Michelle Arceo pagdating sa galawan kahit may resibo na siyang ibinigay. Like example, sa experience na lang ni Michelle Arceo sa Miss Environment na naging first runner-up siya, and then yung experience niya sa Miss sa Reina Hispano-Americana na naging second runner-up siya, hindi matatawaran yon. Sabi ko nga dito sa competition na to, medyo lumiliit yung chance na makuha ni Michelle Arceo yung pangarap niyang maging Miss Grand dahil wala naman siyang nakukuhang suporta doon sa mga kababayan natin, di ba? Kasi nga parang ang feeling nila meron much better kesa sa'yo, ganon. Pero kasi yung pinakita ni Michelle Arceo na galawan noon, parang naman nakalimutan na natin na nagbigay din naman siya ng pride sa atin at para hindi natin siyang pagkatiwalaan pagdating dito sa Miss Grand. Kung attacking Miss Grand, I think kaya ni Michelle Arceo. Kung ganda ang pag-uusapan, I think kaya ni Michelle Arceo. At hindi naman nasusukat dito yung tangkad, yung dapat ba matangkad, dapat ba ganito lang yung height, hindi pwedeng yung maliit. Dahil kung papansinin mo at nanonood ka talaga ng Miss Grand, hindi lahat ng kandidata doon ay matatangkad. Pero nakukuha nilang manalo. Ando doon yun sa ability nung kandidata, kung paano niya to ilalaban, kung ano ang gagawin niyang eksena. Pero ako, para sa akin, si Michelle Arceo sapat na para masabi ko na pwede siyang pang Miss Grand, lalo na may napatunayan. Kung mananalo siyang Miss Grand Philippines, I think yes, okay yun. Kaya niya maka-top 5 sa Miss Grand. And then, kung ibang corona naman ang maibibigay sa kanya, I think kaya niyang ipanalo to sa international stage. And then, ako para sa akin, kay Michelle, siguro okay sana tanggapin niya kung hindi man niya makuha ang Miss Grand Philippines, yung Asia Pacific. Ayun, parang feeling ko kaya mag-title ni Michelle Arceo ng Miss Asia Pacific sa international. Kaya niya yan kasi parang feeling ko may napatunayan naman na siya sa sarili niya, and then tignan natin, malay natin siya ang tanghaling bagong Miss Grand Philippines pa rin, di ba? Kasi kahit sabihin mo pang maliit yung chance, as long may chance, di ba? So, yon. So, siguro, depende yan kung magiging fair lang naman yung
organization, eh walang problema. Kayang lumaban. Pero kung hindi magiging fair, so talagang kahit tumambling siya dyan, mag-split siya dyan, eh wala tayong magagawa. But I hope na sana fair ang organization sa lahat ng candidates. Yung mga candidates na talagang lumalaban, and tignan natin, basta nandoon lang ako na pag-igihan lang nila ng maigi kung ano man yung ibinibigay nila dito, hindi lang kay Michelle Arceo, hindi lang kay Anita Rose, hindi lang kay Emma Tiglao, sa lahat ng kandidata. Kung ano yung gusto nyong makuha, i-prove ninyo yan, gawin ninyo yung makakaya ninyo, ibigay ninyo yung best ninyo. And for sure, kapag nag-effort ka, meron niyang resulta na maganda. At hindi imposible yon, di ba? And good luck kay Michelle Arceo. Naniniwala ako na kaya ni Michelle Arceo tong laban na to. Pinaniniwalaan ko siya dahil may napatunayan na siya. At matagal na akong umahanga sa galing niya. Hindi lang ngayon. Mas sinusuportahan ko lang siya ngayon para bilang sukli ko sa kanya doon sa mga ibinigay niyang laban para sa Pilipinas. And I think she deserved the Miss Grand Philippines title holder. Pero kung hindi mabibigay sa kanya yan, I hope na sana makuha niya yung Asia Pacific. And I think kaya niya yan. So yun, may tiwala ako sa galawan niya. And then kay Emma Tiglao naman, ngayon pa lang, parang nakikita naman na natin na papalo. And let's see, di ba? And kay Anita Rose, laban lang, kaya mo yan, di ba? Kababayan ko yan si Anita Rose sa Zambales. And nakikita ko naman na ginagawa naman niya yung best niya. And looking forward ako kung ano ang makukuha niya dito. Dahil parang feeling ko sa mga nilalabanan niyang pageant mula noong Miss Earth hanggang dito sa Miss Universe Philippines, this is it. I think makakakuha ka dito. Pag-igihan mo lang. Maluloka ako kapag wala kang nakuha dyan. So, yan. So, good luck. And ngayon pala, congratulations na sa mga lumalaban. And then, tingnan din natin yung ibang candidates. At sana ay pansinin din natin yung galawan nila. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.